Mariing pinabulaanan ng mga awtoridad ang mga kumakalat na maling impormasyon sa social media na nagsasabing idineklarang dead on arrival ang bagong hirang na ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remula matapos ang di umano'y atake sa puso. Ayon sa pinakahuling ulat ngayong Disyembre taong 2025, nasa mabuting kalagayan ng opisyal at aktibong gumaganap sa kanyang bagong tungkulin matapos ang kanyang panunungkulan sa Department of Justice. Ang mga haka-hakang ito ay mabilis na itinuring na fake news na naglalayong magdulot ng kalituhan at kaba sa publiko sa gitna ng mga maiinit na isyong pampolitika sa bansa. Kasabay ng usaping ito, naging trending din ang diskusyon tungkol sa di umano'y death note ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalaman daw ng mga lihim at pangalan ng mga korap na opisyal. Nilinaw ng Malacanang na ang terminong ito ay isang makulay na paglalarawan lamang mula sa pop culture na ginamit ng mga netizens upang tukuyin ang listahan ng mga contractors at opisyal na iniimbestigahan sa flood control project scandal. Ang listahang ito ay bahagi ng lehitimong kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian kung saan ang mga napatunayang lumabag ay ilalagay sa blacklist upang hindi na muling makakuha ng kontrata sa gobyerno. Sa gitna ng talamak na pagpapakalat ng mga bombastikong balita na may kasamang mga clickbait na pamagat, pinapaalalahanan ang lahat na maging mapanuri sa bawat impormasyong nababasa sa internet. Ang paggamit ng mga emosyonal na pananalita ay madalas na taktika upang makuha ang atensyon ng tao kahit walang sapat na ebidensya ang kwento. Pinapayuhan ang publiko na manatiling nakasubaybay sa mga beripikadong news outlets para sa katotohanan at iwasan ang pagbabahagi ng mga ulat na hindi kumpirmado upang hindi makatulong sa pagkalat ng maling impormasyon sa ating lipunan. Pesos worth of flood control projects, Mr. Jonathan Quirante donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. His company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos among many others. Napakalupit po no? Parang talagang easy money po mga reaction no? Magdodonate ka nung panahon ng eleksyon. Kakamada ka naman pag nanalo na si BBM. Naku, mga kareaksyon. Bilyon po mga kareaksyon. Hanggang kailan natin matitiis at hanggang kailan natin lulunukin ang mga ganitong sistema na dala po ng isang presidenteng bangag. So what? We'll just ignore all of that? Any person or company cannot donate if that company or person has an interest in a contract with government for construction or infrastructure projects. Bakit kayo gumagawa ng distinction na wala naman sa konstitusyon? Takot ba kayo kay Romualdez? Dagdag na lang kung talagang nakakatanggap sila ng mga blessing from Romualdez. Allegedly. Ignored those rulings and carved a hole in the Constitution. This country has been stuck for decades trying to pass an anti-dynasty law. The members of the House of Representatives shall be elected for a term of 3 years. Yeda Romualdez, who is now serving her 4th term in Congress. How the fuck did that happen? Now, she joins her husband, Martin Romualdez, and their son, Andrew Julian Romualdez, Tingog Party List's first nominee. Comelec has just created a new breed of dynasty. Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sources ng mga politiko. Doon nga lang sa mga naka-upload sa Comelec website mismo. Ang dami-dami ng kaduda-duda Yung NUP, walang nakalagay dito na natanggap na donation. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Talo pa sila ng Kabataan Party List, 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. Wag ka! Ang Akbayan, walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest source? Now back to Escudero, Lubiano, and the 30 million peso donation. Is this true? DJ. This country is drowning in so much noise.
Spin after spin after spin, misdirection, rage baiting, unfounded talking points, all designed to confuse a public that is already stretched thin and just trying to stay afloat. Kahit saan ka tumingin, someone is peddling a narrative instead of explaining the truth. And the people who need clarity the most end up getting manipulated. Idol ko na po ito mga kareaksyon. Napakalupit po nitong magbibigay sa atin ngayon ng magagandang reaksyon. Grabe po ang kanyang mga revelasyon dito. Panoorin po natin mga kareaksyon. Hindi po ako makapaniwala na nag-exist po itong napakagandang dilag na ito pagdating po sa political point of view at pagdating po sa pagbibigay ng kanyang mga opinion. Napakalupit po. Panoorin po natin. Instead. Nakakagalit na po kasi, ang daming naghihirap, ang daming mga lumulubog sa baha, tapos yung mga tax natin, ninanakaw lang nila, pinagpapasarap nila sa kung ano-anong mga luho nila. And it does not help that this country has no shortage of self-proclaimed political analysts who talk with so much confidence. Paano kayo nakakakuha ng mga ganitong proyekto? Gumagastos ng mga 5 billion pesos tapos hindi yung maayos-ayos tong flooding problem natin? People want to know the truth. Pagod na ang ating taong bayan sa ganitong panloloko. Kaya cheese, okay, umayos-ayos ka please. Ito po, mapapanood po natin yung mga political analyst daw ng mga pinklawan-dilawan na ngayon ay talagang kahinhimod ng tae, wetpack sa mga suka. Dito sige, kain mga pinklawan-dilawan, mga walang prinsipyo. Yeah. Akala mo, yung opinion nila, ebidensya. Tama. Which is, why are you focusing on me? Why are you focusing on the 1%? Parang halata kapag affected siya eh. Kasi di ba, ang first time niya nagpa-press con na mukha siyang affected, no? Even if he will deny it, inom siya ng tubig noon. Ang problema ni Senator Cheese, hindi niya yata alam Senate President siya. Kaya siya nauna. Basta sinabi ko, totoo yan. And of course, we're talking about